نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيبنا نعيب زماننا والعيب فينا وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, maraming nagtatanong o nag-aalinlangan marahil kung pwede daw bang magpakasal sa buwan ng Ramadan. Parang meron silang pagdududa na paano nga naman pag kinasal ka ng buwan ng Ramadan, paano kayo magiging masaya dahil nagpa-fasting kayo. Pero walang pagbabawal doon. At ang totoo, yung aya na ginagamit ng mga ulama sa tuwing sila ay nagkakasal, yung binibigay na nasiha o yung payo, ay aya pagkatapos banggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa pag-aayuno. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Uhilla lakum laylatas siyamir rafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Ginawang halal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi ng pag-aayuno. Ito yun. Pagkatapos sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kutiba alaykumus siyam syahru Ramadan, yung karuktong, the next page, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang halal sa inyo ang gabi ng pag-aayuno. Anong ibig sabihin doon? Yung mga sa mag-asawa. Bilang pagiging mabuti nyo sa inyong mga asawa, at sila ay mga damit sa inyo at kayo ay mga damit sa kanila. Pinaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala yung tungkulin ng damit, na siya yung pinakamalapit protection at nagbibigay palamuti sa tao. Ang damit na yun ang dapat niyong tungkulin sa inyong mga asawa. So, wag nating isipin na bawal magpakasal. Bagkus, tingnan nyo, kung tinuturing natin na ang pagpapakasal ay ibada, pagsamba, gawin mo sa buwan ng Ramadan para doble yung reward. Di ba? So, may nag-iisip dyan, nag-aalangan, at baka hindi pwede magpakasal ng buwan ng Ramadan, pwedeng magpakasal ng buwan ng Ramadan. Ang ating topic sa gabing ito sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang pag-ibig. Masya Allah. Naniniwala kayo sa first love? Alam niyo, pag pinag-usapan to ng mga ating mga ulama, sinasabi nila meron. Kasi wala tayong ibang pamantayan kundi ang buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung nakita to sa kanya sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin totoo nga. Pero ngayon ang pinag-usapan forever eh. Meron bang forever? Pero may forever nga ba o meron nga bang first love? Pero bago yan, merong naiulat na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isang beses nang siya ay, binanggit natin, siya ay nagpapastol. Mamin nabiyin illa wara al-ghanam, nagpapastol ng mga tupa. Nakiusap siya sa isa sa kanya mga kaibigan na pwede bang ikaw muna magpastol nito? Bakit? Dadalo ko ng kasal. Sallallahu alaihi wasallam. At pumayag yung kaibigan niya, dumalo siya ng kasal sa bayan, at doon sa kasal na yon, nandun yung mga haram. A'udhu billah. Kung mga Quraysh yun, mga pagano, inuman ng alak, sayawan, musika, paghahalo ng mga kababaihan. Pagdating doon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inantok siya. Ginawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na tamad at inantok, at nakatulog lang siya pagdating niya doon. Tapos sabi niya, walang nangyari ah. Tuloy-tuloy yung kasal. 3 araw na pagdiriwang. Dumalo siya ulit kinabukasan. Kinabukasan na naman ulit, inantok siya at wala siyang nagawa. Hindi niya alam kung ano nangyari doon. Kasi nandun yung mga haram. Pangatlong araw, dumali ulit siya, inantok siya, nakatulog siya, wala siyang nagawa. Bumalik siya doon sa mga tupa niya. Excited yung kaibigan niya. Ano nangyari sa kasal? Hindi ko alam, walang nangyari, wala akong nagawa. So, pinrotektahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganong pangyayari. Pero may aral dito, subhanallah,
ibang-iba yung tradisyon na mga kasalan ngayon na parang hindi na natin ma-distinguish kung ano yung kasal ng Muslim sa hindi Muslim. Agree ba kayo doon? Allahu musta'an. Kung ano yung nangyayaring mga haram sa kasalan ng hindi Muslim, siyang nangyayari sa mga Muslim, at sukdulan, nakakalungkot, merong mga Muslim na babae at lalaki, tama yung pananamit, pero pag ito na yung kasalan, nagiging haram na yung mga pananamit. At yung sobrang extravagance o anumang mga maling paglulustay dahil sa kasalan, kasi ngayon, parang pag ang kasal mo ay walang masyadong hindi naging malaki at napagkwentuhan ka ng mga kamag-anak o mga kaibigan, yan lang kasal mo, parang kahihiyan. Nilagay ito nating mga Muslim sa ating kultura na parang tayo mismo mula sa tinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay lumiliko tayo doon. So, kumukuha tayo ng aral sapagkat ito yung naganap sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mula sa sunnah na tinuro niya, ngayon nakikita natin yung napakaraming haram wal iyadu billah. So mga kapatid sa Islam, sinasabi natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkaroon ng isang napakagandang reputasyon dahil siya ay sa murang edad, sinasama siya ng kanyang tiyuhin at natuto siya na magnegosyo. Pinagsama yung dalawang yon. Isang mapagkakatiwalaang negosyante sa murang edad. Okay? Kaya binansagan siya sa Makkah na Al-Amin. Al-Amin. Ang ibig sabihin ng Al-Amin ay ang pinaka mapagkakatiwalaan. Ang pinaka mapagkakatiwalaan. Itong katangian nito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kalat o naging kilala sa mga Quraysh. At isa sa mga negosyante na ang pangalan ay Khadija, na sa tingin ko kilala na ng maraming Muslim, nabaling sa atensyon niya na may taong ganito na mapagkakatiwalaan, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam niyo yung pag sinabing businessman o businesswoman, pagka may opportunity, sinusunggaban mo. Yun talaga yung mentality ng mga businessman. Kaya pagka meron kang nakitang isang gulong at pwede itong mapagkapirahan o kahit bato, kahit basura, pwede mong sunggapan at pwede kang mag-invest doon. Yun ang totoong businessman. Okay? Alam niyo yun. So, nagka-interest ito si Khadija radhiyallahu anha sa skills na meron ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay magaling mag-negosyo. At higit pa doon, siya ay sobrang mapagkakatiwalaan. Siya ay sobrang mapagkakatiwalaan. So, ang ginawa niya, nag-offer siya, Muhammad, meron akong konting pera, kalakal, ibiyahe mo ng Sham. Container business. Ibiyahe mo ng Sham. At pinasama niya ang kanyang alipin. Madidiscuss din natin kung ba't may mga alipin ng panahon na yon. Si Khadija radhiyallahu anha ay mayroong alipin, pinasama niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalhin mo yung pera, dalhin mo yung kalakal, tingnan ko, subukan kita kung okay ka sa business. So magandang offer, tinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagbiyahe sa Sham. By the way, pag bumabiyahe ng Sham, ang stopover nila Madina. Kaya naging pamilyar ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Okay. Pagbalik, siyempre yung businesswoman, si Khadija, radiyallahu anha, kamusta yung business nyo? Ang testimony nito ni Maysara, napakagaling niya mag-business. Napaka mapagkakatiwalaan. Pero higit dyan, may naobserbahan ako na kakaiba kay Muhammad. Sabi niya, si Muhammad pag naglalakad, laging may ulap sa ulunan. Para bang ayaw siya tamaan ng araw. Pag nagpapahinga sa puno, lalong dumadapa ang puno at tinatakpan siya mula sa init ng araw, siya lang, wala akong nakitang ganong ibang tao. At para bang lahat ng idil niya ay nagiging madali lang at napakaraming baraka sa taong ito. Subhanallah. Bukod sa mapagkakatiwalaan, kahit isang 5, kaya mong ipagkatiwala, kahit gano'ng kalaking pera, gano'ng kaliit na pera, kaya mong ipagkatiwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay meron pang kapansin-pansin na kakaibang mga nangyayari sa kanya. So, nagustuhan ni Khadija radhiyallahu anha yung resulta at nagparamdam siya ng kanyang interest
interes sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya yon sa mga uncle niya. By the way, sino si Khadija noong panahon na yon? Si Khadija ay isang mayaman. Hindi siya ordinaryong businesswoman. Kabilang siya sa pinaka-malalaking businesswoman. Okay. Divorced siya twice. Dalawang beses na siyang byuda. Magkaiba yon. Dalawang beses siyang byuda at meron siyang isang anak na si Hala ang pangalan at siya ay 40 years old. Pero gusto ko ipakita sa inyo na hindi katulad ngayon, pag sinabing byuda o divorsyada, medyo iba yung tingin ng mga tao ngayon kaysa sa panahon nila. Si Khadija radiyallahu anha, although may ganun siyang katangian at may edad na siya dahil 40 years old, siya ay paborito pa rin ng Quraysh. Dahil sa reputasyon na ibigay niya o na itaguyod niya sa kanyang sarili. At gusto ko lang idagdag to, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung as-sa'i sa wikang Arabic, siya yung nagpakasal sa isang diborsyada, ay merong reward ng katulad sa mujahid. Kasi ngayon pag diborsyada o kaya byuda, napakahirap na makapag-asawa, tama ba ako? Pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag ikaw pinakasalan mo yung diborsyada sa intensyon tulungan siya, pati yung kanyang mga anak, ang kahalintulad na reward mo ay parang mujahid o di kaya para kang isang taong nagsasala sa gabi ng tuloy-tuloy. O di kaya para kang nagpa-fasting araw-araw. Habang ikaw ay may asawang byuda, dahil tinulungan mo siya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga responsibilidad, ganun ang reward mo. Para kang tuloy-tuloy na nagsasala, para kang tuloy-tuloy na nagpa-fasting. O di kaya para kang mujahid. Anyway, ito yung mga katangian ni Khadija radiyallahu anha. Pero magtataka kasi tayo, bakit siya nagustuhan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siya ay may reputasyon na kanyang nataguyod sa kanyang sarili na kahit sa mga katangian na to na may edad na siya ay byuda, siya ay gusto pa rin ng mga Quraysh bilang kababaihan. So lumapit siya sa mga uncle, nagparamdam siya ng kanyang pagka-interes sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya din ay may gusto kay Khadija radiyallahu anha. At sinasabi na tinulungan siya ni Abu Talib, pati ng tiyuhin niya ni si Hamza radiyallahu anhu, at sila ay nagpropose at nagpakasal sila ng napaka-simple. Walang long engagement. Ngayon, binabanggit ko to kasi pag pinag-uusapan yung kasalan, sa norm ngayon, Muslim o non-Muslim, ay kailangan magkakilala muna kayo, kailangan kilalanin mo siya, punta mo siya sa bahay, mag-text kayo, mag-chat, mag-date, and so on and so forth. Engagement, long engagement. Abutin na 6 months, 2 years, hanggang sa nag-away na, lahat na ng kanilang ginawa ay nababaliwala dahil dun sa long engagement at wala yon sa pananampalatayang Islam. Anyway, si Khadija radiyallahu anha ay tinuturing natin na malaki ang naging bahagi sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang mga anak ay galing kay Khadija radiyallahu anha. Mababanggit natin yun sa susunod na araw. At hindi siya nag-asawa sallallahu alaihi wasallam ng iba habang nabubuhay si Khadija radiyallahu anha. At dagdag pa natin, si Khadija radiyallahu anha yung unang tumulong sa kanya, financial, sa Islam, nung nagpapalaganap siya ng Islam. Matatalakay natin yon sa mga susunod na araw. At may naiulat pa, nung pumanaw na si Khadija at kasama niya si Aisha radiyallahu anha sa bahay, bilang asawa na, so pag nagluluto si Aisha, pag naglilinis ng bahay, pag ginagawa to, minsan nababanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa asawa niya si Aisha. Sabi niya kasi si Khadija pag ginagawa ganito, ganyan, okay, pinapalagpas ni Aisha. Hanggang sa sobrang laging nakukumpara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija kasi ganito ginagawa, nainis daw si Aisha, puro Khadija, Khadija, Khadija. Puro Khadija. Si Khadija kasi. So, dahil yun palatandaan sa sobrang pagmamahal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi, pag may kumakatok ng pinto, sinasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Hala, si Hala yung anak ni Khadija. So, sa sobrang, kahit pumanaw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasa Madina na siya nakatira,
sobrang miss niya si Khadija radhiyallahu anha at nakikita niya sa ibang mga pagkakataon sa tuwing may kumakatok ng pinto o di kaya sa mga gawain ng iba niyang asawa na kukumpara niya radhiyallahu anha. So matatalakay pa natin ng maraming beses patungkol kay Khadija at malaking usapin ito. Sana matutunan ng Muslim ang mga tamang pamamaraan patungkol sa pag-aasawa. Sinasabi ko ito, nag-aaral tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para kuhain yung aral. Para kuhain yung aral. Ngayon, ang isang Muslim, kung siya ay mag-aasawa at wala ka man lang balak alamin, paano ba ang paraan ng pag-aasawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para matularan? Magaya nga, kung wala kang balak alamin doon at gusto ko lang yung kultura namin kasi sa amin, sa tradisyon namin, kailangan ganito yung kasal, kailangan bongga, kailangan ganito karami, kailangan 3 baka katayin, kailangan... Ganun ang nangyayari. Kaya walang baraka. Yun ang totoo. Walang baraka. Sa umpisa pa lang ng pagsasama ng mga Muslim ay gumawa ka na ng maraming haram, nasa ng baraka doon. Kung doon sa umpisa haram at gusto mo umani ka ng, sabi, nagtanim ka ng cactus, tapos gusto mo umani ng apple. Di ba? Sa umpisa pa lang, gawin yung tama ang mga pamamaraan. Of course, marami siguro magagalit kasi nagawa na namin eh. Yun ang nangyari sa buhay namin. Pero hindi. May susunod pa na henerasyon na kung saan konektado pa tayo. Kung nangyari sa inyo, at least sa mga anak ninyo, hindi mangyari. Yung mga haram. Gusto ko mag-focus dito ng mahaba-haba. Bakit? Dahil isa ito, wallahi, sa dilema na nangyayari sa kamusliman ngayon. Alam niyo ba, maraming hindi nakakapag-asawa sa tamang edad dahil sa kulturang ikinabit natin sa ating sarili. Maski hindi lang sa atin, sa mga Arabo ngayon. Dahil sa kulturang inilagay natin sa pag-aasawa, hanggang ngayon hindi sila makapag-asawa ng tama. Hindi makapag-asawa at napupunta lang sa pitna yung mga kabataan. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, pag ginawa niyong mahirap ang halal, nagiging madali ang haram. Dahil pinahirap natin yung halal ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pag-aasawa, yung mga kabataan gumawa ng haram. Dahil sa kulturang ikinabit natin mismo sa ating mga sarili. So Allahumma musta'an, ito ay dilema na nangyayari sa atin at iligtas nawa tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.